Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Dylan na kilala rin bilang Bull. Habang umaandar ang kanilang convoy, nagsisimulang mahulog ang kargamento mula sa isa sa mga sasakyan. Nagalit si Bull sa kanyang mga tauhan at sinigawan sila kung ano ba ang ginagawa nila. Mabilis nilang tinipon ang lahat ng kargamento at muling umalis. Ngulit sa pagkakataong ito, hindi malinaw ang daan na nakikita ng driver kaya diretsyong nahulog ang sasakyan sa ilog. Ang driver at ang kanyang kasamahan na si Sean Boy ay nagawang makalabas ng sasakyan. Nagngit-ngit sa galit si Bull sa driver, hinihingi niyang malaman kung ano ang ginawa nito. Sinabi ng driver na ilalabas nila ang sasakyan. Nangako siyang kaya niyang hilahin ito palabas. Ngulit ipinapatay ni Bull ang driver at ipinahagis ito sa parehong ilog. Umalis ang grupo upang maghanap ng mga diver na kayang kunin ang kargamento mula sa ilog. Samantala, sa ilalim ng tubig, may isang bagay sa ilog na lumamon sa driver. Lumipat ang eksena sa nag-iisang dalawang diver ng isang diving corporation na tinatawag na Sea Dog, sina Jimmy at Clara. Ginising ni Clara ang kanilang boss na si Ernie. Sinabi niya na handa na silang umalis para magtrabaho. Ngulit ibinalita ni Ernie na hindi nila nakuha ang kontrata sa tulay. Napunta ito sa ibang kumpanya dahil walang bangka ang Sea Dog. Wala ring sapat na pera si Ernie para bayaran ng saod ni Clara at Jimmy. Pinakalma siya ni Clara at sinabing makakaligtas din sila. Magbabago rin ang panahon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Bull. Tinanong niya si Clara kung sino ang may-ari dahil kailangan niyang makipag-usap. Inilabas ni Clara si Ernie. Nag-usap ng pribado sina Bull at Ernie. Sinabi ni Bull kay Ernie na aksidenteng nahulog sa ilog ang sasakyan ng kanyang kaibigan at may kargamento sa loob ng sasakyan na kailangan niya. Nang tanungin ni Ernie kung ano ang laman ng sasakyan, tumanggi si Bull na sabihin. Sinabi niyang sa linya ng trabaho niya, ayaw niya ng masyadong maraming tanong. Tinanong niya si Ernie tungkol sa presyo. Nag-alok si Bull ng mas malaking halaga kaysa sa hinihingi ni Ernie at sinabing gawin lang ang trabaho at huwag magtanong. Tinanggap ni Ernie ang kasunduan, ngulit hindi natuwa si Clara. Gusto man lang niyang malaman kung para kanino sila nagtatrabaho. Sinabi ni Ernie na kung hindi nila tatanggapin ang trabahong ito, mapipilitan siyang ibenta ang lahat ng kagamitan para mabayaran ang kanyang mga utang. Ipinakita ni Ernie ang pera at itinuro kung gaano kalaki ang bayad sa kanila. Sa perang ito, mabibili na nila ang lahat ng kanilang kagamitan. Natuwa rin si Clara. Dumating sila sa ilog. Ipinakilala ni Ernie si Bull sa kanyang crew. Ngulit hindi humanga si Bull sa crew. Iginiit ni Ernie na sila ang pinakamahusay. Si Jimmy ang pinakamagaling na diver sa bansa. Nagdadive na si Jimmy mula pa pagkabata. Sinabi niyang kalahati ng kanyang buhay ay ginugol niya sa ilalim ng tubig. Si Clara ay isa ring bihasang professional diver. Nagsimula na silang magsuot ng diving gear at maghanda. Nguit nalaman natin na ang plano ni Bull ay kunin ang kargamento at pagkatapos ay patayin silang lahat. Kaya pumasok sa ilog sina Jimmy at Clara. Napakahina ng visibility sa ilalim ng tubig. Maraming sirang puno ang nakahandusay sa ilalim ng ilog. May naramdaman si Jimmy na malaking bagay sa tubig, ngunit binaliwala nila ito at ipinagpatuloy ang paghahanap sa van. Nakatagilid ang van sa ilalim ng ilog. Hindi nila ito mahihila palabas ng walang crane. Sinabi ni Bull na ang kailangan lang niya ay ang kargamento sa loob ng van. Kaya sinimulang suriin ni Clara ang kargamento sa loob. Maraming kahon sa loob ng van. Lumapit si Jimmy sa ignition para kunin ang susi. Ngunit biglang may malakas na tumama kay Clara. Tumingin sila sa paligid para makita kung ano iyon. Ngunit biglang sinunggaban ng pating si Clara. Naputol ang airline niya. Bumagsak si Clara sa ilalim ng ilog. Nawalan siya ng malay dahil sa kakulangan ng hangin. Natagpuan siya ni Jimmy. Mula sa itaas, hinila pataas ni na Ernie at ng iba pa silang dalawa. Tinanggal ni Ernie ang helmet ni Clara at muli siyang nagkamalay. May ngipin ng pating na nakabaon sa diving suit ni Clara. Tinanong ni Bull kung paano napunta ang pating sa ilog. Ipinaliwanag ni Ernie na ang bull shark ay nabubuhay sa parehong tabang at alat na tubig. At base sa laki niya, masasabi nating isa itong adult na babae, humigit sa 12 pi ang haba.
Sinabi ni Bull na mga professional diver sila, kaya bakit sila natatakot sa isang isda? Inutusan niya silang bumalik sa trabaho, ngunit tumanggi si Ernie at sinabing hanggat nasa ilog ang pating, hindi babalik sa tubig ang kanyang crew. Ibig sabihin nito, kailangan na ngayon ni Bull na humanap ng mangingisda na kayang gumawa ng paraan laban sa pating. Pagkaalis ni Bull, tinanong ni Ernie kay Jimmy kung ano ang kargamento sa sasakyan. Sinabi ni Jimmy na may mga kahon, ngunit hindi nila alam kung ano ang laman. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Bull. Nakahanap siya ng local na mangingisda na darating kinabukasan. Kagabi, nag-usap sina Jimmy at Clara tungkol sa mga pating. Nawalan ng braso ang tiyohin ni Jimmy dahil sa pating. Ang lolo naman ni Jimmy ay isang mahusay na manghuhuli ng pating. Ipinaliwanag niyang napakahirap hulihin ng mga pating, ngunit kapag nahuli mo isa, masarap daw ang karne nito. Samantala, hindi tumitigil sa kakadaldal si Ernie dahil sa kalasingan kaya inasikaso siya ni Jimmy. Tinanong naman ni Bull si Clara kung bakit niya pinasok ang propesyong ito. Sinabi ni Clara na ang karagatan ang huling hangganan ng mundo. Kakaunti lang ang nakakakita nito. Si Ernie lang ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Walang ibang gustong kumuha ng babae bilang diver. Tinanong ni Clara si Bull tungkol sa kanyang buhay. Sinabi ni Bull na may negosyo siya sa men's grooming at ang mga kahon ay may mga gamit sa grooming. Hinila ni Clara si Ernie at sinabi niyang may mali talaga. Hindi mapagkakatiwalaan si Bull. Sinabihan niya si Ernie na kunin ang lahat ng kagamitan at umalis. Ngunit kailangan ni Ernie na tapusin ang trabaho. Kinabukasan, dumating ang local sergeant. Tinanong niya kung anong trabaho ang ginagawa nila roon. Kinuha niya ang pahayag ni Bull. Binanggit ng sergeant na may pating din sa ilog. Sinabi nilang na alam nila ito at naghihintay sila ng shark catcher na nagngangalang Bob. Umalis ang sergeant. Pagkatapos, dumating si Bob sa kanyang bangka. Sinabi ni Bull na kung mahuhuli niya ang pating bago magtanghali, bibigyan siya ng bonus. Kailangan ni Bob ng 2 voluntaryo. Handa si Clara, gulat sinabi ni Bob, hindi babae. Kailangan ko ang lahat ng lakas na makukuha ko. Kaya nagboluntaryo si Jimmy. Pagkatapos, sa pilitang pinasama ni Bull ang kanyang tauhang si Sean Boy at ipinadala rin ito. May bundok si Bob para patayin ang pating. Pumunta sila sa gitna ng ilog at naghagis ng karne na binabad sa dugo. Maaakit ang pating sa amoy ng dugo. Inihanda ni Bob ang kanyang fishing rod at naghintay. Matapos ang mahabang paghihintay, kumagat ang pating sa kawi. Sinubukan nilang hilahin ito ng sabay-sabay, ngunit nakawala ang pating. Namataan nila at nagsimulang magpaputok, ngunit bumabagala ng balado sa ilalim ng tubig at hindi tinama ang pating. Inatake ng pating ang kanilang bangka. Nagpaputok sila para itaboy ang pating. Kinuha ni Bob ang harpon at naghanda siyang umatake. Ngunit sinagasa nila ang pating at nahulog silang 3 sa tubig. Nakaakyat si Jimmy at nahila si Sean Boy, ngunit hindi nila nahila si Bob bago siya inatake ng pating. Linamon ng pating si Bob. Nakalabas sina Jimmy at Sean sa tubig. Sinimulang i-report ito sa pulis, ngunit pinigilan siya ni Bull at tinanong kung saan siya pupunta. May trabaho pa raw siya. Ibinato ni Ernie ang pera at sinabing tapos na ang trabaho. Ngulit tinutukan siya ni Bull ng baril at sinabing walang tapos hanggat hindi niya sinasabi. Sinabi na kay Ernie na may pating man o wala, babalik siya sa ilog. Ang mga kahong kahoy ay may lamang mga gintong bulyon na ninakaw ni Bull at ngayon kailangan niya itong kunin mula sa ilog. Tinanong ni Ernie kung ano ang mangyayari pagkatapos. Sinabi ni Bull na kukunin nila ang pera at aalis at kakalimutan ng lahat. Naghanda sila ng sled para makuha ang mga bulyon at mailagay ang kargamento. Naglagay sila ng karne sa kawit sa kabilang bahagi ng ilog upang mailayo ang pating pansamantala. Nakasuok ng diving suit, naghanda sina Jimmy at Ernie. Ayaw nang pasamahin ni Ernie si Clara. Nang humigpit ang kawit na may karne, pumasok sa tubig sina Ernie at Jimmy. Napakahina ng visibilidad. Binuksan nila ang van at nakita nilang may mahigit 2 dosenang kahon. Kailangan nilang kunin ito sa 2 biyahe. Nagsimulang magkarga si Ernie. Naglagay si Jimmy ng work lamp, ngulit sa kabilang banda. Kinain ng pating ang karne at lumangoy palayo. Iniulat ito ng tauhan ni Bull kay Clara. Kailangan nang makalabas agad nina Jimmy at Ernie. Ikinabit nila ang mga kahon sa sled, ngulit nang hilahin ito ng winch, naipit ito.
Kinailangan nilang bawasan ng karga. Habang ginagawa ito ni Ernie, biglang nanginginig ang work lamp, senyales na malapit na ang pating. Inatake nito si Ernie, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili. Unti-unting umaangat ang ginto, ngunit muli itong naipit. Kinailangan ni Ernie at Jimmy na palayain muli ito. Sinubukan nilang igalaw ang troso, ngunit masyado itong mabigat, kaya inilipat nila ang sled. Pinagana nila ang winch mula sa itaas habang itinutulak ang sled. Ngunit biglang inatake ng pating si Ernie mula sa likuran. Hinampas ni Jimmy ang pating at napaalis ito. Tinanggal niya ang pabigat ni Ernie at binigyan siya ng kutsilyo. Hinila siya pataas ni Clara. Ngulit bumalik ang pating at muling inatake si Ernie. Linabanan ni Ernie ang pating gamit ang kutsilyo at nailigtas ang sarili. Sa puntong ito, kalahati ng ginto ni Bull ay nakuha na. Ngulit nang mahila ni Clara at Jimmy si Ernie, sobra na ang dugo na nawala sa kanya. Sinabi niya kay Clara na umalis na sila at tumakbo. Sumigaw si Clara na kailangan nilang dalhin si Ernie sa ospital, ngulit hindi tumugon si Bull. At doon namatay si Ernie. Nagalit si Jimmy at sinugod si Bull gamit ang kutsilyo, ngunit may mga baril ang mga tauhan nito. Ibinalik ng isa sa mga tauhan ni Bull ang baril at kumuha ng kutsilyo, sinabing, "Sige, ipakita mo kung gaano ka katapang." Inihagis ni Jimmy ang kutsilyo at tumama sa dibdib ng lalaki. Nagalit si Bull at tinutukan ng baril si Jimmy, ngulit pinigilan siya ni Clara at sinabing, "Kung papatayin mo siya, sino ang kukuha ng natitirang ginto?" Kaya ibinaba ni Bull ang baril at binugbog si Jimmy. Sinabi niyang may 10 kahon pa at bukas ay kukunin din nila iyon. Itinali nila sina Jimmy at Clara. Kinaumagahan, tinanggal ng tauhan ni Bull ang gintong ngipin mula sa bangkay ni Ernie. Ginising ni Sean Boy sina Clara at Jimmy. Tinanong ni Bull kung sino sa kanila ang papasok sa ilog. Handa ang dalawa, ngunit si Clara ang pinili ni Bull. Inihanda siya ni Jimmy at sinabing mas kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa pating. Sinabi ni Bull na mananatili siya sa ilalim hanggang makuha ang lahat ng kahon at pinagbantayan siyang papatayin si Jimmy at puputulin ang hangin niya kung gagawa siya ng kalokohan. Pumasok si Clara sa ilog. Naabot niya ang van at sinimulang ikarga ang ginto sa sled. Nang gumana ang winch, umangat ang sled, ngulit dumating din ang pating. Para makaiskape, nagtago si Clara sa loob ng van at doon niya nakita ang isang baril. Ngulit inatake siya ng pating sa loob. Lumabas si Clara at isinara ang van. Nakulong ang pating sa loob ng van, kaya parehong nakalabas ang ginto at si Clara. Ibinigay niya ang baril kay Jimmy. Sinimulang suriin ni Bull ang ginto. Balak na nilang patayin sina Clara at Jimmy. Ngunit dumating ang sarjente ng pulis at inutusan silang ibaba ang mga baril. Sinabi ni Clara na hostage sila, ngunit biglang inatake si Sean Boy ang sarjente. Sinamantala ni Jimmy ang pagkakataon at nakipaglaban sa tauhan ni Bull. Pinaputukan ng sarjente si Sean Boy. Pagkatapos, pinatay ni Bull ang sarjente. Pinaputukan din ni Clara ang tauhan ni Bull, ngunit naubusan siya ng bala at hinampas ito ng diving helmet. Samantala, nakalabas na ang pating mula sa van. Kumuha si Bull ng isa pang baril at lumapit, ngunit tumalon sina Clara at Jimmy sa tubig. Sumakay si Bull sa bangka at naghintay sa gitna ng ilog. Alam niyang kailangan nilang umahon para huminga, ngunit umahon si Clara sa likod ng bangka. Si Jimmy naman ay malayo. Pinaputukan siya ni Bull. Bumalik si Jimmy sa ilalim ng tubig, ngunit dumudugo ang kanyang binti. Inalog ni Clara ang bangka at napatumba si Bull. Tinantak nitong bumalik sa bangka at tinutukan si Jimmy, ngunit hinila siya ni Clara pababa sa tubig. Nakalabas si Jimmy kahit may tama sa binti. Nakita niya ang pating at sinigaw kay Clara na tumakbo. Mabilis na sumakay si Clara sa bangka at pinaandar ito. Kumuha siya ng baril ni Sean Boy at tinutukan si Bull. Sinabi ni Bull na hindi siya babarilin dahil hindi siya mamatay tao. Sumagot si Clara, "Hindi ako, pero siya." Inatake ng bull shark si Bull at tuluyang pinatay ito. Nakaligtas sina Clara at Jimmy. Makalipas ang ilang panahon, may kotse na huminto sa labas ng kanilang opisina. Lumabas si Clara at may 2 taong dumating. Ang isa ay mula sa bangko at ang isa ay nagdala ng balita tungkol sa testament ni Ernie. Wala siyang pamilya at iniwan ang lahat kay Jimmy. Ang Sea Dog Company ay kanya na. May gantimpala ang bangko na $2,500 para sa impormasyon tungkol sa ginto at napunta ito kina Clara at Jimmy. At dito, nagtatapos ang kwento.
Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.